Amen. Magandang umaga po sa lahat. Amen. Kung ating pong natatandaan, noong isang buwan ay napag-aralan natin ay tayo inihahanda ng Panginoon na we have to go and bring the good news of salvation to the ends of the earth. At nahawakan po natin ang kapangyarihan na sinasabi ng Panginoong Yesus na all heaven and earth, all the powers in heaven and on earth has been given unto me. So ito po yung kapangyarihan na hawak natin sa ating paglakad sa pagdadala ng magandang balita ng kaligtasan sa maraming tao. Amen po ba kung ating natatandaan? At ito po yung kapangyarihan na hawak natin. Tapos, yung pong blueprint, yung pong bawat detalyado na dapat natin gawin, every step of the way as we go, ay naka-detailed na po sa kanyang blueprint na binigay sa atin galing sa Biblia, na pag-aralan po natin yun. At ako po'y nananampalataya na sa ating puso ay meron na tayong kasiyahan at katiyakan na tayo'y kaya na o ready na, excited na kumilos araw-araw na ipamalita ang magandang balita ng kaligtasan sa marami pang tao na nangangailangan. Salamat po sa The Word of God Christian Fellowship sa ating mga ministries na katulad sa Jeepney Evangelism. And ang bago nating gawain every Saturday na simba muna bago magsumba. Okay. So, maganda pong kaparaanan na itinuro sa atin ng Panginoon. Ngayon naman pong umaga ay pag-aaralan natin ang implementation. Sabihin nga po natin, implementation. Ibig po na sabihin ng implementation is we have to do it in action. Yan. Hindi lamang po sa ating kaisipan, hindi lamang po tayo nananampalataya, kundi sakbayan po natin ang hakbang, ang ating pananampalataya, because kung wala pong hakbang, ang ating pananampalataya, kung hindi natin ikinabubuhay, hindi natin ikinikilos, ano po ang kahalagahan? Kayo po ang makasasagot. So, ngayon po, implementation, ibig sabihin, katulad po ng ako ay bigyan ng Panginoon ng vision to go in frontier missions. At ako po ay naghanda. Amen. Thank you po. Ako po ay naghanda. At katulad ng tayo meron isang malaking maleta. Yan. We have to get to look inside. Ano na ba yung nakahanda natin? Yan. Looking inside, yung po number 1 natin na point ngayong umaga, so that we can go and put in action ang mga katotohanan, ang kapangyarihan, at mga kapahayagan na Sunday after Sunday na itinuturo sa atin ng ating pastor at ng ating mga mangangaral dito. Ako po nagpapasalamat na dinala ako ng Panginoon dito sa Maynila dahil I have many time na makakarinig. Dahil doon po ako sa Iloilo, ako po lagi ang nagpapahayag. So dito po, nagpapasalamat ako at I enjoy listening. Kaya po, alam ko ano yung ating napapag-aralan tuwing Sunday. At I believe that we are ready. Ito pong pag-aaral natin ngayon ay review na lamang. Katulad halimbawa ng Isaiah 43 na ating pong papag-aralan na masinsinan kung ano nga ba ang ano na yung nakahanda
natin upang tayo ay lumakad at mai-action na natin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Looking inside. Ano na po ba ang nakalagay sa ating maleta para tayo ay makalakad? Ang tao po mula sa Garden of Eden, kahit 99.9, ang kapangyarihan, ang buhay at lahat-lahat na ipinagkaloob na ng Panginoon, 100%. Pero ang tao po ay naghangad pa rin. Sabi ko po 99.9 kasi merong isang kautusan na sa lahat ng kapangyarihan, sa lahat ng buhay, sa lahat ng kapahayagan at kagandahan dito sa Garden of Eden, may isang utos. Ayan. Isa lang ang utos na huwag kakain ng bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Isa lang po. Pero sa lahat ng kagandahan, the perfection of beauty and life and power and everything, na wala namang mahangad pa ang tao ay nagkaroon pa ng pagnanais in spite of it all. At mula po sa Garden of Eden, ang tao ay natuto na maghangad ng ano ba yung makukuha ko dun? Dito or doon or doon. Natural po sa tao yan at makikita natin kahit sa bata. Meron na sila, pero gusto pa nila ng iba. Ang mga mister naman po, meron ng Eva. Gusto pa rin ng iba-iba. Ngayon pong umaga, ay mabibigyan natin ng kasiyahan ng ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating katawan, na hindi na maghangad ng iba pa. Because looking inside, we can be sure that God has given everything unto us already. Isaiah 43, 12. And then, these people, 43:21. 43:21. Sa English po, Bible natin. English in King James Version says, these people, itong mga katauhang ito, itong mga taong ito, yan, na aking nilalang. Tayo po yun, nilalang. Hindi po tayo sinaw. Hindi po tayo, putok sa buho, sabi sa Tagalog. Ano man po ang karapatan o whatever circumstances na tayo nang ipanganak dito sa lupa, ang katotohanan, tayo pong lahat ay nilalang ng Diyos. Kasi wala pong sino pa man ang nakakapagbigay buhay kundi ang Diyos. So kung meron dito sa ating mga bata o mga kung sino-sino pa man na binigyan kayo ng titulo na putok ka lang sa buho or singaw ka lang, hindi po totoo yan, huwag nating paniniwalaan. Ang totoo po, number one, tayo po'y nilalang ng Diyos. Amen. Sabihin nga po natin, ako ay nilalang ng Diyos. Ako ay nilalang ng Diyos. For myself, sabi ng Panginoon, these people whom I formed for myself, tayo po'y inaangkin ng Diyos, tayo po'y Kanya. Kung ating po mga magulang o sino man ang nag-aalala sa atin, ay nagsasabi ng otherwise na hindi tama, ang katotohanan po, tayong lahat ay nilalang ng Diyos, binigyan niya tayo ng buhay para sa Kanya. Amen. Hindi po para sa mister natin, hindi po para sa misis natin, hindi po para sa mga anak natin, but we are created by God for Himself. Tahimik tayo. Para sa Panginoon
tayo ay ipanganak dito sa lupa. Tayo po ay para sa Panginoon. At tayo po ay inaangkin. May mga tao po na nagre-reject ng kanilang anak, nagre-reject. Pero meron pong katotohanan na ang Diyos ay inaangkin tayo. Amen. Pangatlo, so, we are created by God for Himself. Yun nga pong pagka-create niya sa atin is very powerful na. We are created in the image of God, sabi po sa Genesis 1:26. Kahit po anong itsura natin, kung titingin tayo sa salamin, ang katotohanan po, kahit pango ang ating ilong dahil tayo Pilipino, tayo po we are created in the image of God, hindi dahil sa ating ilong o sa ating whatever. The image of God in us is His character, His life. Tayo lang po ang binigyan ng Diyos ng karapatan at kapangyarihan na makiugnay sa Kanya. Because we are created in His image. Ibig sabihin yung pong Kanyang character ay is ipinagkaloob sa atin. So, with that character that comes from God na nasa ating puso, we can come and have fellowship and have intimate relationship with Him. We alone as human beings. Ayun din po sinasabi sa Psalms 8 na 8 and 9. Na what is man that you are so mindful of us? Ano bang meron sa tao? Bakit mo pinag-aabalahan? Because the life of God is shared in every one of us. Kaya nga tayong mahal na mahal niya at mahalaga tayo sa Kanya. Amen. Mahina po. We are fearfully and wonderfully created by God. Kahit anong reklamo ng tao, kung anong itsura natin, wala tayong pakialam. Hindi natin yung tinatanggap. Pero marami po, ating papag-aralan yan mamaya, marami po na nadidismaya o nawawala ng pag-asa dahil sa sinasabi ng ilang tao sa kanyang itsura. Hindi po. Ako po ay meron, hindi man, mamaya na natin pag-usapan. We are fearfully and wonderfully made by God. Payag man sila o hindi, but that is the truth. Amen. Amen. Ano po ba sa Tagalog yun? Fearfully, huwag po natin Tagalogin. Kasi baka sabihin nakakatakot. Sabihin kaya pala ang itsura ko'y nakakatakot. I am fearfully and wonderfully made by God. Ibig sabihin, wala pong no one can compare. Pag meron pong nagsasabi sa akin na, ay, akala ko ikaw si ganun, kamukha ka ni ganun. Sabi ko, sorry na lang, ako ang original. Duplicate lang siya. Okay. So, we have to stand on the truth that we are fearfully and wonderfully made by God. Amen. 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 Okay. Ngayon, bakit? Why? Why are we created by God? At minamahal niya tayo ng gusto at tayo napakahalaga sa Kanya. Kasama din po sa Isaiah 43:21 sa bandang huli, sabi po doon, we are created, these people whom I created for myself, so that they will show forth my praise. So that, with this life that God has given us, wonderfully and fearfully, sa ating buhay ay maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Amen. Yung po yung nag-iisa na kasama doon sa mga biyaya. Sa mga biyaya na ating natanggap, ang ating pong responsibility
is with this life that God has created for Himself, which I am fearfully and wonderfully made because I can have intimate relationship with my Maker. As I go out, I will show forth God's praise through my life. Amen! Yung po ang hinihintay, hinihiling ng Panginoon. Yung po wonderful and fearfully made na tao ay makapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Nagawa na po ba natin yun? Tahimik ang mundo. Hallelujah! Amen! Kasi sabi po sa James 1:22, salamat naman na narito tayo linggo hanggang linggo, na tayo ay nakikinig, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. Paano po ba yun? Linggo hanggang linggo at gusto natin ma-identify na tayo ay Kristiyano, tayo ay born again. But, if we do not live for the glory of God, ano pong sabi sa Biblia? Dinadaya lang natin ang ating sarili. Huwag po tayong mandaya sa ating sarili. Kasi kung tayo pinagdadaya sa ating sarili, dadayain din po natin ang iba. At marami pong tao, ako po yung iikot kasi 7 po yung nasimula namin simbahan sa Iloilo. At ang katanungan sa akin ng marami, Pastora, bakit yun? 10 taon na. Yung pong mga simbahan na nasimula namin doon, mga magti-30 anyos na. Kaya sa iba na napupuntahan ko, bakit yan? Ilang taon ng Kristiyano? Ganyan pa rin. Hindi nagbabago. At yun din po ang aking itinatanong sa Panginoon, Panginoon, ano po ang kulang namin? Ano po ang dapat namin gawin? Dahil tayo po nagtanong sa Panginoon, meron pong kasagutan. Di po ba? Amen. Huwag po tayo matakot na magtanong sa Panginoon. We can ask God any subject under the sun. At tayo ikahanggap ng kasagutan. Ako po'y nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, ano pong nangyayari sa kalipunan ng ating mga simbahan na pinapakilalang tayo mga anak ng Diyos. At dapat sa ating buhay nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos araw-araw sa ating buhay. At mayroon pong kasagutan ng Panginoon sa Hebrews chapter 12 verse 15. Hebrews 12:15. How is this? Looking diligently, lest anyone fail. Tagalogin na lang po natin. Pagsumikapan daw po natin na tayo'y mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at hindi tayo madaya. Sabi po sa English is that no bitter roots. Wala pong mga aligaga. Wala pong mga alinlangan. Wala pong mga pagkagalit. Wala pong mga pagkatakot. Root of bitterness, sabi po sa King James. Looking diligently. Sumikapan po natin na hindi tayo mag-hold on, hindi natin panghawakan, hindi tayo ma-captive, hindi tayo ma-preso ng mga damdamin na hindi dapat o hindi kaaya-aya sa Panginoon. Sabi po sa English is root of bitterness. Ibig sabihin po, yung palang mga pagkagalit natin, yung kalumbayan, yung mga pagtatampo, yung mga hindi magandang damdamin
na natanggap natin mula pa nung tayo'y bata. Ito po ay may ugat. At dahil ito'y may ugat, root of bitterness, ito po ay lumalago. Halimbawa po sa aking buhay, at kaya ko po itong explain kasi nangyari sa aking buhay. Nung maliit pa po ako, lagi akong sinasama ng nanay ko. Lagi akong nakahawak sa saya ng nanay ko. At may mga tao, may isang tao na kamag-anak, I don't know kung bakit sinabi yun. Sabi niya, ay, sa lahat ng anak mo, siya ang pinakapangit. Dahil matanda po yun at kamag-anak at ako'y bata, pinaniwalaan ko po yun na ako'y pinakapangit. At itinatanong ko, sabi ko, bakit ba ako nabubuhay sa mundo? Kung ako pala ang pinakapangit? Kung mawawala ako sa mundo, di mabuti pa wala ng pangit. Yun ang naging desisyon ng aking kaisipan at yun ang natanggap ng aking puso. Bata pa po ako noon at hanggang hindi ko nabasa ang Biblia na nagsasabi ng katotohanan na ako'y ginawa ayon sa wamis ng Diyos. Yung pong masakit na yun na sinabi ng mga tito-tito ay hinawakan ko at parang kadena na kumakalabos sa akin. Kahit po ako nag-excel sa eskwelahan. Sa eskwelahan po, kaya kong labanan yung valedictorian namin. Sa eskwelahan po, kahit ganito boses ko, singer po ako. Hallelujah! At dancer pa. At sports, ako po ang sa center ng volleyball. Kahit ganito po ako kaliit, center po ako sa volleyball. I try hard. Bakit ko ginagawa yun? Bakit ko pinagsisikapan? Sa PMT, ay ano po ako Ako ay captain ng platoon ng mga babae. Isipin nyo yan. Lahat ng area, ginawa ko yan at pinagtatampayan ko yan. Bakit ko po ginagawa yun? Dahil gusto kong ipaglaban ng aking sarili sa mundo. Dahil sinasabi nila ako ang pinakapangit sa lahat. Nagtagumpay po ako, pero mali ang aking purpose kung bakit ako nagsusumika. At yan po ay naranasan ko at alam ko at pinapahayag sa akin ng Panginoon na marami sa atin na meron tayong mga kasakitan, mga kalungkutan, mga kabiguan, mga kahirapan na nadanasan natin na hindi natin kayang bitawan. At dahil yun ang negative feelings na nakakapuno sa ating puso, kahit po anong salita ng Diyos na ating naririnig ngayon, naririnig lang natin, pero hindi natin kayang ipamuhay, isagawa, dahil merong nakakapuno sa ating puso at sa ating isipan. At ito po ang sanhi na kahit na 10 taon ng Kristiyano, ay ganun pa rin at walang pagbabago. Ngayon po umaga, hallelujah, dahil ito po'y pinahayag sa akin ng Panginoon, bawat isa po ay hinihiling ko at ipapanalangin ko na alalahanin nyo, ano yung pangyayari sa inyong buhay. Maring nung bata pa kayo o anuman yung nakasakit ng inyong puso o sino yung nag-insulto sa inyo, yung nagdaya sa inyo, yung nanloko sa inyo na hindi nyo pa napapatawad at hindi nyo pa naalis sa inyong isip at inyong puso ang nangyari. Ito po ang nagiging dahilan na hindi tayo makausad, hindi tayo makalakad, hindi tayo makatakbo sa takbuhin ng ibinibigay ng Panginoon. Samantalang pinag-aaralan po natin na we have to be ready to go, we have to implement the plans and purpose of God for our lives. Magaganap na po natin ito. Pero ito po ang una nating gagawin ngayon. Alalahanin po natin. Katulad ng kinuwento ko sa inyo, na meron ako natanggap na napakasakit
sa matandang tao nung ako'y bata pa. At yun po ang aking pinagsumikapang labanan. Kaya lumalaban po ako sa mundo. Pero salamat po dahil nagamot, napatid, nakalis ng Panginoon ang masamang ipinahayag sa akin ng matandang tao na aking pinaniwalaan. Ibig sabihin, sabi po sa English, you are living with the chain of bitterness. Meron kang kadena ng kalungkutan o kahirapan o pagkahiya or kung ano mang nangyari sa ating buhay, brokenness in life, or baka naman inihandog ka. Baka yung buhay mo nung bata ka pa ay inihandog ka kay santos o santa. Yung po ay captivity. Yung po ay pagkabilanggo. Meron po dito, pinag-pray kami sa Bukandala na lalaki na kahit anong gawin sa hospital or whatever, hindi po gumagaling. Bandang huli po, naunawaan ko na siya pala. Ganito po, konting pangyayari lang ha. Yung nanay niya, antok na antok. Ang bata iyak ng iyak. Tinatakot na, hindi pa rin. Pinapalo na, hindi pa rin. Ang ginawa niya sa labas. Tinapon sa labas at sinabi, oh! Sinabi niya yung pangalan ng kaaway. Oh, sa'yo na to! Ayoko na yan! Inihandog niya sa kaaway yung kanyang anak. Kaya po nung lumaki ay isang problematic na bata at hindi na po nagbalik ang tunay na kaisipan at tunay na buhay ng batang yon hanggang siya ay mamatay sa mental hospital. It is the authority of the mother that cursed the child, the boy, and it was not broken up. Ngayon po umaga, isipin po natin bawat isa sa atin. As I ask Grace to play some soft music, wherein tayo po sa ating pagkakaupo ay ating pong pagbalik-aralan, pagbalik damdamin ang nangyari sa ating buhay. Lahat po sa ating buhay na dumating at may naramdaman tayo na tayo ay nadaya, na tayo ay napahiya, na tayo ay winalang bahala, na tayo ay iniwan. Yung pong pinakamalungkot at pinakamasakit at na nangyari sa ating buhay na hindi pa natin naihahandog sa Panginoon. Ngayon pong umaga, katulad ng naganap sa ating buhay, upang tayo makalakad, makatakbo at makapamuhay ayon sa kaluban ng Diyos, ihandog na po natin ito sa Panginoon. Tayo po'y pumikit at alalahanin natin. Kailangan po alalahanin natin ngayon dahil itong malungkot na pangyayari ito sa ating buhay ay gagawin natin regalo natin sa Panginoon. Panginoon, binibigay na po namin sa iyo ang lahat ng mga pangyayari na naganap sa aking buhay na hindi maganda. Sa iyo na po. Inihahandog ko na sa iyo at upang ito'y wala na sa aking buhay. There will be no more captivity in our spirit and in our lives so that we can be free to move according to God's will and purpose. Amen. Amen. Alalahanin po natin at ako po'y mananalangin. Panginoong Ama, salamat po dahil Ikaw ang aming Panginoon na nagbibigay sa amin ng kalayaan. Katotohanan ang iyong salita na nagpapahayag na kami po yung nilalang para sa iyo. Upang ang aming buhay ay makapagbigay ng luwalhati, maganda at makapangyarihan, powerful testimony and praises unto your most high God. Panginoon, dinadala ko po sa iyo ang aming mga kapatid na katulad ng aking naranasan ay tumanggap ng kasinungalingan ng kaaway. At ito po ay aking pinanghawakan. Ito po ay aking ikinabuhay na wala
ng authority over me. Panginoon, dinadala ko po sa inyo ang lahat ng aming mga kapatid ngayon na dumanas ng kahihiyan, dumanas ng kalungkutan, dumanas ng kahirapan, dumanas ng matinding kalungkutan, nakaranas ng pagtatakwil, nakaranas ng hindi maunawa ang damdamin. Panginoon, ang lahat ng damdamin ito na hindi ayon sa iyo, na siyang nakakapigil, that led them captive in their whole life. Sa kanila pong buhay, ay ginagawa nilang regalo ngayon sa iyong makapangyarihang kamay. Ang lahat ng kahirapan na yun, ang lahat ng kahihiyan, ang lahat ng kalungkutan, ang lahat ng mga pagkabilanggo na ginawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo na po lahat ito. At dahil pinahayag na namin sa iyo, at dahil binigay na namin sa iyo, at ito po yung tinatanggap, kami naman po ay tumatanggap ng kalayaan. Because sa Panginoong Jesus na aming tinanggap sa aming buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, whom the Son has set free is free indeed, free indeed, free indeed. Sa cross ng Kalbaryo, Panginoon, ay nilagot mo na ang taligala ng kahirapan, kaguluhan, kahiyan, pagkagalit, at mga kawalang pag-asa. And now we are free to receive everything that you have provided unto us this morning, so that we can do and fulfill the purposes that you have placed in our hearts for every one of us, for whom the Son has set free is free indeed. Everyone say Amen. 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 Hallelujah. Tayo pong lahat, wala po tayong karapatan na magreklamo sa Diyos. Mamaya po ipag-aaralan natin yung nangyari kay Moses. Alam po natin sa Moses, okay, si Moses ay merong special na pagkatawag ng Diyos sa kanya. To set the captives free from slavery sa Egypt. At nagawa po niya sa kanyang hangarin, isang araw may nakita siyang Egyptian na pinapahirapan ng kanyang kababayan. Iniligtas niya ito at pinatay niya yung Egyptian. Pero hindi po yun ang kaparaanan na sinasabi ng Panginoon na siya magiging tagapagligtas ng kanyang mga kababayan. At alam po natin ang nangyari kay Moses, siya nagtago at nagbago ng kanyang uri ng pamumuhay, naging shepherd na lang siya ng kanyang biyanan na si Jethro. Ngunit ang pagkatawag po ng Diyos kay Moses, at ganun din ang pagkatawag ng Diyos sa atin, ay hindi po nagbabago. Hindi po niya binabawi. Kaya po isang araw, ay tinawag ng Panginoon si Moses sa kanyang pagpapastol sa gitna ng kanyang pagkatago. At alam po natin sa bawat isa sa atin may pagkatawag sa atin ng Panginoon. At hindi po tayo tinawag ng Panginoon na tayo empty-handed. Ang lahat po na kailangan natin upang tayo tumupad sa kalooban ng Diyos had already been given unto us. God will not call us to fulfill any task in which He had not yet filled us with all that we need in life to fulfill that purpose. Amen. Halimbawa po, napag-aralan na natin ito. God has given time, everyone, for us para pareho 24/7. Di po ba? Amen. Bakit ang iba'y nagtatagumpay? Bakit ang iba'y naghihirap? Because meron pang pahayag sa
Proverbs 6, 10, and 11. Na a little slumber, a little folding of hands. Yung pong laging nakahalukip-kip at laging natutulog. A little sleep and a little slumber. Katulad po pala natin, ay tinatawag natin ang kahirapan na lumapit sa atin. A little slumber and a little sleep and a little folding of hands. Darating po ang kahirapan. Ganun din po ang sinasabi sa Proverbs 10:5. Ang mga tao na tutulog sa gitna ng harvest, paano ka kumuha ng iyong pagkain? Eto na, harvest time na. Tulog ka pa rin. Wala nang harvest, tulog ka pa rin, wala kang makakain. Di po ba? Kaya kung may ibinigay sa atin ng Panginoon that time, pare-pareho. Kaya alam po kung paano natin ito ginagamit, yung resulta ay nagkakaiba. Ano po? Sabi po ng ating kapatid, siya po'y nagbibiyak ng buko. Wala na yung kayang kasama. Baka yung kasama niya natulog. Wala na siya kasama magbiyak ng buko. So, lumilipas ang araw, siya nagbibiyak ng buko, yung kanyang kasama ay baka natutulog. So, parehong 24/7, pero ang resulta ay nagkakaiba. So, tingnan po natin, paano natin ginagamit ang ating oras? Kapakipakinabang po ba? Napag-aralan na natin na ang mga tao na gumigising ng maaga, sabi po ng mga scientists, ang tao daw po na gumigising ng maaga ay mapagtagumpay dahil yung po ba ng utak natin pag 4 o'clock na, active na. At naghahanap na siya na tumanggap ng bagong revelation, tatanggap ng bagong kaunawaan. Kailangan po tayo araw-araw ay may natatanggap na bagong kaunawaan, bagong revelation na ating natatanggap, bagong gawain. Kaya nga po sinasabi ng mga scientists, yung mga malapit na mag-Alzheimer at makakalimutin, kung ikaw ay right-handed, kaya nagtututbrush, subukan mo naman na mag-toothbrush ng kaliwa. Kasi sasabihin ng utak mo, aba, bago ito ah. Gusto ng utak natin bago, may bago, may bago, may bago. Kung gumigising ka sa left side of your bed, you try to get up on the right side of your bed. Ibayin naman natin. Huwag yung auto, yan. Lagi tayong automatic. Bago kailangan. So, early riser, tayo po, okay, tama na tayo sa oras. Pinag-aralan na po natin yan. 24/7. Wala pong dagdag, wala pong bawas kahit kanino. Kahit sa mundo. Okay, God has given us talento. Lahat po tayo binigyan ng Diyos ng talento. Huwag niyo sabihin, hindi ako tinawag ng Diyos na tayo ay ako'y propeta, o ako'y apostolo, ako'y evangelist, ako'y pastor, ako'y teacher. Yung po ay tumarating sa ating buhay kung tayo'y humahambang, dinadala tayo ng Panginoon kung saan tayo nararapat pagkarating. Meron po akong na-disciple, thank you Lord, na taxi driver. Siya po ay nabigyan ng opportunity na pumunta ng Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia po, sa kanyang pagpalot pa dito, siya nakapag-smuggle ng New Testament. Hallelujah! At siya nakastart ng gawain sa Saudi Arabia sa 8 na engineers in Saudi Arabia. At dahil sila ay nag-meeting, nagba-Bible study, hinuli po siya ng Arabo at ikinulong. Sa kanya pong pagkakakulong, ang kulong po pala doon, hindi ka bububugin o hindi ka injectionan para mamatay. Ilalagay ka sa pinakamabaho na selda na kung saan ang mga daga ang kakain sa'yo. So siya po ay hinuli. Pero dahil sa talento na siya'y nagtuturo sa 8 engineer, siya ay driver, no? Taxi driver, yung kanyang
tinuturuan ay mga Pilipino na engineers. Nakita ng mga Arabo na siya may talento. Tulig! At siya pinakawalan. Bakit siya pinakawalan? Gusto ng mga Arabo na gawin siya leader ng mga Muslim. At dahil siya po ay pinakawalan, umuwi na siya ng Pilipinas. At dito sa Pilipinas, sabi niya nakapagtayo po siya ng simbahan. Ako po yung iba na daw nakala ko ay Sunday worship lang. Hanggang dumating na ako isang linggo na doon from Sunday to Sunday. Di po nila ako pinakawalan. At ang totoo, binibigyan niya sa akin ng pamahalaan yung kanyang simbahan. Sabi ko, hindi! God has called you to be the pastor here. Hindi ko tatanggapin. At salamat po sa Panginoon, mga a week ago, graduate na siya. Nakarating na siya sa kanyang hometown sa Panginoon. Salamat po. Kaya po, I am rejoicing because he had his ministry fulfilled here on earth. Sa talento na binigay ng Diyos sa kanya, naganap na. Amen. So every one of us, pwede nyo itanong sa Panginoon, Panginoon, ang talento na binigay mo sa akin, and I have to do it. Kahit ano po, tayo po, kamukha sa akin, ako po'y pinadala ng Panginoon sa Thailand na wala akong pwedeng panghawakan. Walang pastor, walang simbahan, walang organisasyon na nangako sa akin ako susuportahan. Pero may pangako po ang Diyos. Hallelujah! Kaya big ko na po yung aking bag. And sa madaling istorya, kami po ay naka-dinner, naka-stay sa Thailand Ministry 14 years. Sa isa pong lugar, binigyan ako ng award ng Governor of Songkhla bilang non-government organization sa kanilang lugar. Amen. Basta po tayo hakbang, alam natin na ang Panginoon ay kasama natin. We have the talent that God has given us and the treasure. Ano po ba? Ano po ba yung treasure? Huwag mo sabihin, marami po nagsasabi na, pag may 1 million na ako, magsiserve na ako sa Lord. With your 100 pesos you cannot give to God, how can God give you 1 million bago ka makapag-fulfill sa iyong promise? Diba? I-prove mo na natin. Ano, what is in your hand? Sa Bible, lagi natin na ibabasa yun. What is in your hand? Tinatanong ng mga propeta, tinatanong ng Panginoon kay Moses. Moses, ano ba yung hawak mo? Tungkol lang ito eh. Pero, ano yung nasa atin ngayon? God is able to use it. Hindi po tayo pwedeng mag-complain. Sa bagay si Moses nag-complain, sino naman ako? Bakit mo ako pagdadala doon kay Parao? Tinatakbuhan ko na nga yun eh. Who am I? And God's assurance, katulad din ng assurance ng Panginoon sa atin. Sabi ng Panginoon, sa verse, Exodus 3:11 muna. Who am I that you will send me? Sumagot, Moses said to God, who am I that you should send me to go to Pharaoh? Ganun din na sinasabi natin. Panginoon, bakit ko naman gagawin yun? Ang hirap-hirap nun, hindi nga ako marunong ng ganun. Katulad ni Moses nagrereklamo. Pero meron pong kasagutan ng Panginoon sa verse 12. Ito po ay para sa atin. Sinabi ng Panginoon kay Moses at sinasabi niya sa atin ngayon. Ang sabi po ng Panginoon, certainly, verse 12, God said, I will certainly be with you. Ano pa po ba ang ating gustong kasiguruhan na pangako ng Diyos bago tayo kumilos? God said, I will be with you. In the New Testament, Emmanuel, God is always with us. He promised never to leave us nor forsake us until the end of the ages. Ano pa po ba ang kasiguruhan na gusto natin
matanggap sa Panginoon bago tayo lumakad at ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan sa mga naroroong pa na dapat madala sa kaharian ng Panginoon. I will be with you. Sa 14 po, katulad ni Moses, tayo po ay maraming mga kabagabagan at mga pagkatakot at mga kakulangan na ating tinitingnan. Huwag po natin tingnan yung kakulangan. Ang tingnan natin, ano ba yung meron na tayo ngayon na magagamit natin. 14, and God said to Moses, I am who I am. And he said, those you will say to the children of Israel, I am has sent me to you. Amen. Hallelujah! Ito po yung kasiguruhan na babaunin natin sa ating paglakad. Ibig po sabihin ng I am who I am sa Hebrew, na pag-aralan na po natin ito. Yahweh, Y-W-H-W. Yung pong Yahweh, yung pong alphabet na Yahweh, ay siyang nananalaytay sa ating DNA. Napag-aralan po natin yan noon. Yung ating pong DNA ay nangangahulugan ng YWH, Yahweh. Wala po kasing, ano yun, consonant po lahat ang sa Hebrew. Wala po silang A-E-O-O. I am who I am. Ibig kong sabihin, sa ating paglakad, katulad po ng pagpunta namin sa Thailand, pagpunta ko sa Thailand, ano ang aking kailangan? Siya ang kasama. Hallelujah! Ano po ba ang ating daw? Ano pa po ba ang ating pagkatakot? Maunawaan natin ang pangako ng Panginoon that the great I am is with us at all times. Wala na po. Sa Thailand po, inaharap kahit immigration. Andiyan po si Angelique. Hindi ko po siya kinuha ng POAA na renewal. Dahil hindi ko na po siya balak isama pabalik sa Thailand. Kaya lang po, bumagyo ng malakas sa Pilipinas at kailangan si Joe ay iwan yung bahay namin sa Novaliches kahit siya nag-iisa. So, kailangan ibalik ko si Angelique pasama sa Thailand. Eh, wala po siyang POAA. Akala ko pwede akong magbayad ng POAA sa airport. Hindi daw po pwede. Kailangan resibo lang i-present ako. So ako po'y nananalangin, Panginoon, ano pong dapat kong gawin? May tao na kalapit ko, lalaki. Sabi niya, ano mo ba siya? Sabi ko, anak ko, ikuha mo na lang ng, income, ng tax, travel tax. So, hindi ko na tinanong kung bakit, blah, blah, blah. Kasi nanalangin ako, yun ang sagot ng Panginoon sa akin. Kumuha ako ng travel tax. Tapos, sa immigration po, kadalasan, isa-isa lang. Bibigyan yung dokumento mo, kakausapin ka, ikaw lang. Sabi ko, Panginoon, ay hindi ko marunong sumagot. paano siya sasagot kung anong tanong sa kanya? Eh, bago po ako dumating sa immigration officer, may nakita akong dalawa lumapit sa isang immigration officer. Tapos sinanong sila, asawa mo ba yan? Sabi niya, hindi, living partner. Sabi ko, pwede pala kahit living partner lang pwede isama. So dalawa kami lumapit doon sa immigration officer na kumaway sa akin. Una muna binigay ko yung papeles ko. Tatak, wala na. Pasok na ako.
Bigay ng kay Angie. Eh, may POAA dati. Bakit ngayon wala? Dapat yun ang tanong niya sa akin, no? Pero ang tanong sa akin, sabi niya, nag-aaral ba ito? Ako, pinag-paper, hindi ako sinagot. Sabi niya, long vacation, holiday. Nilagyan niya ng stop, pasok siya. Siya din ang nagtanong, siya din ang sumagot. Hallelujah! Anong kailangan mo? The great I am is with you. Amen. Amen. Wala na po tayong doubt, wala na po tayong pagkatakot. Dahil God promised that I will be with you. Amen. Hallelujah! Meron pa po ba tayong agam-agam? Konti po sabihin natin, sino ba yung who I am? I am who I am. Isang pag-aaral po ito sa oras. Pero isoshortcut ko na lang. I am who I am. Pangako niya kay Moses at pangako niya sa atin. Ang Panginoon ang gumawa ng langit at lupa at lahat. Sabihin po natin lahat. Na nasa langit at nasa lupa. Pati ang mga tao. Kanya lahat. At siya ang gumawa. Siya ang lumalang. Siya ang nagbibigay buhay. Siya ang pasimula. Alam po natin that everything we see or not see around us, God created all those things by His powerful word. Eh, binigay na po sa atin ang powerful word, narito na po. Hindi ba po natin maunawaan lahat ang sinasabi ng Panginoon? Kaya nga pinadala niya dito sa lupa ang Panginoong Yesus upang sa buhay ng Panginoong Yesus bilang tao ay maunawaan natin ang kanyang pag-ibig, maunawaan natin ang kanyang kapangyarihan, maisabuhay ng Panginoong Yesus ang katuparan ng kanyang mga pangako na narito. We have the Bible and we have the life of the Lord Jesus Christ written in this Bible, authenticated. Ito po ang mabibigay kaunawaan sa atin, sa ating paglakad, sa pagtupad ng kautusan at plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Ito po ang magbibigay ng kaunawaan. Kaya hindi po dapat nating iwaglit ang salita ng Diyos sa ating buhay araw-araw. Because through the Bible, we can understand the great God who promised, I am who I am. Anong kailangan mo? Siya ang pasimula. At siya rin ang katapusan. Well, there is no in-between with God. God has no rival, God has no equal. God has no one else who can stand beside Him. Ano ba ang ating kailangan? We have the great I am. Siya ang pasimula at siya rin ang the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Yun ang kanyang pangako. Huwag lang po tayong lalayo, huwag lang po tayong iiwas, huwag po lang tayong tatalikod sa Kanya. Dahil He is the faithful God. Siya po ang katotohanan. Everlasting God. He is the God who is the God of reality. Siya ang katotohanan. Ang mundo ay magbibigay sa atin ng kabag-kabagan. But, we have the truth in Jesus. Hallelujah. Panginoon, lahat po ng yan. And we have to be happy with God because He is independent God. Nakaka-amaze po ang Panginoon. Malaking milagro or malaking milagro nagaganap sa ating buhay araw-araw. May panahon po na nakasakay na ako sa bus, bagong galing lang ako sa Iloilo. Ay, nakalimutan ko saan ako bababa. Kalimutan ko na yung patindig araw. Naku, alam ko, malagasak. Ano ba yung pagdala? Oh, Panginoon, hindi ko na alam sasabihin sa konduktor saan ako bababa. May biglang sumakay, tumabi sa akin. Sinigil siya ng konduktor, sabi niya,
Patindig araw. Hallelujah! Amazing, di ba? Ganon, maliit o milagro malaki, God is there. He is the great I am. Ano ang kailangan mo? Nandyan siya. Hallelujah. Ano bang ating ikinatatakot na hindi tayo lumakad? Pumunta sa kapitbahay upang ipahayag ang magpagmamahal ng Diyos sa kanila. Ako po'y naliligayahan dahil doon po sa bahay namin sa Novaliches ay maraming naliligtas. Hallelujah. Hindi lang po ako pwedeng magtayo ng ano, kasi Bandaruan mayroong simbahan, Bandaruan may first word na simbahan. Kaya, iniisa-isa ko na lang po yung mga kapitbahay, yung mga tao na nakakasalamuha ko araw-araw. Upang, basta sinasabi ko lang, yung nagtitinda ng tao, yung nagtitinda ng buko, sila po lumalapit sa kami. Meron tayong pagkakataon na bigyan sila ng magandang balita ng kaligtasan. Lahat po ng pagkakataon ay binibigay sa atin ng Panginoon upang sila ay madala sa kaharian ng Diyos. He is the great I am! Huwag niyo pong kakalimutan. Kalimutan niyo ng pangalan ni Pastor Arleti. Pero the great I am who promised that He will be with us, never to leave us for us. Amen. And you are here. Panginoon, tayo manalangin. Samantalang, I ask the worship leader that we will sing about the great I am who promised to be with us, never to leave us nor forsake us until the end of the ages. Amen. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y tumayo at manalangin. Panginoon, salamat po dahil aming narinig at ito'y aming pinanampalatayanan na kami po ay nililok mo sa iyong mga mangyarihang kamay, binigyan ng buhay, fearfully and wonderfully made. And inaangkin mo po kami, kahit po ang mundo ng mga taong nakapaligid sa amin ay umayaw sa amin at tinatakol kami. But we have the full assurance of your great love that you have called us to be in your presence. Panginoon, salamat po. Dahil ang aming naunawaan na dapat namin gawin sa aming buhay araw-araw ay maipakita namin sa mundong ito ang pagpupuri at pagpapasalamat at pagsamba sa iyo, buhay at nag-iisang Diyos. Dahil ang mundo po ngayon ay aligaga, they are too busy with things that they want to accomplish, they want to care for themselves, they want to own everything that is in the world.